Buksan po natin yung mga Bible sa 1 John chapter 3. Babasahin po natin ang verse 13 hanggang sa verse 15. 1 John chapter 3 verse 13 hanggang 15. So babasahin ko po at sundan niyo po ako ng inyong mga mata. 1 John chapter 3 verse 13 hanggang 15. Verse 13, "Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him." Manalangin tayo. O mantakila, mga pangyarihan sa lahat naman, nagpapasalamat po kami muli naman sa pagkakataon na muli pong maibahagi ang iyong banal salita mula Ama sa 1 John. Tulungan niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin, Ama, ay may apply po namin ang aming mga matutunan, Ama, sa hapon na ito. At kay patuloy, Ama, tumulong sa amin, patuloy, Ama, na mag-empty sa aming mga isipan mula sa mga worldly na kaisipan. At tulungan niyo po, Ama, na inyong banal na salita ang pumasok sa aming isipan at gawin po, Ama, sa aming puso at may apply namin, Ama, sa aming pang-araw-araw na pamuhay bilang mga Kristiyano. Ama, muli binabalik po natin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week ay napag-aralan po natin yung isang example ng tao, isang example na character sa Bible na kung saan siya ay hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. At doon nga sa verse 12, may kita natin doon na hindi dapat tayo magiging katulad doon sa ginawa ni Cain, na kung saan maliban sa hindi niya minahal ang kanyang kapatid, ay hindi niya sinunod yung panuntunan ng Diyos. So dito may kita natin ngayon dito sa verse 13, sinabi dito ni John, "Marvel not, my brethren, if the world hate you." So may kita natin dito na bilang mga Kristiyano, ano bang i-expect natin dito sa mundo? Diba? Bilang mga Kristiyano, meron ba tayong ina-expect na magandang bagay na makikita natin dito sa mundo? Sa tingin ba natin, tatanggapin ba tayo nitong mundong to kapag nagtuturo tayo about sa salita ng Diyos? Sa tingin ba natin, mamahalin tayo ng mundong to kapag nire-rebuke natin yung kasalanan? So, sabi dito ngayon ni John sa mga believers dun sa Ephesus, so yung mga believers sa Ephesus, John, alam mo ba na itong mga nararanasan namin ngayon dahil sa pagpapaalis namin sa mga Gnostics, dahil sa sala namin doon sa mga hindi na nampalataya kay Jesus Christ, doon sa nagsasabi na sila ay sa kay Kristo, dahil doon dyan nakita, di mo ba nakita, dahil sa ginawa namin na yon, yung mundong to ay hindi kami minahal. Dito makikita natin na sinabi ni John, "Marvel not, my brethren." So, dito makikita natin na John continues his teaching at the church of Ephesus and is saying, parang sinasabi dito ni John, what should you expect from the world? Diba? Ano bang na-expect natin sa mundo kundi ang i-hate tayo? Diba? Yung maging galit sila sa atin. So John is pointing out that there is big difference between you, believers at Ephesus, at those na nasa temple ni Diana. So merong malaking pagkakaiba, merong malaking diferensya. Kayo na nasa simbahan sa Ephesus at yung mga Gnostics o yung mga unbelievers na sa temple ni Diana ay merong malaking pagkakaiba. Saan natin makikita yung malaking pagkakaiba? Doon sa kanilang pamumuhay at sa paraan ng kanilang pagmamahal. So tandaan natin, ang pagmamahal na itinuturo ni Diana ay ibang-iba sa pagmamahal na tinuturo ng Biblia. So, ang pagmamahal na tinuturo ni Diana is more about sexual love, sensual love, about worldly pleasure. Yun yung tinuturo doon sa templo ni Diana. Samantala ang tinuturo sa Biblia ng Bible doon sa Church of Ephesus, may kita natin dito sa ating pag-aaralan na sinasabi dito ni John, "Marvel not, my brethren, if the world hate you. The world will continue hate us without a cause, because they hated our Savior first." So, and John already told them, tinuro na mismo ito ni John before, doon sa John chapter
15, ay tinuro nito yung Jesus Christ at sinulat to ni John doon sa John chapter 15, 18 to 25. May kita natin doon. So, silipin lang natin. John chapter 15, John chapter 15, verse 18 hanggang verse 25. So, dito may kita natin yung mga salita ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ dito sa verse 18, sabi ni Jesus Christ dyan, "If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. And if you were of the world would love his own." So, kapag ikaw ay sa mundo, edi mamahalin ka ng mundong to. Bakit tayo hinihate ng mundo? Bakit? Kasi hindi kayo dito sa mundo. At may kita natin dito, sinabi ni Jesus Christ, "Because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you." Verse 20, John 15 verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will also keep yours also. They will keep yours also. Verse 21, so sabi verse 21, "But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me." Verse 22, "If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they had no cloak for their sin." Verse 23, "He that hateth me hated my fathers also." Verse 24, "If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now have they both sinned and hated both me and my Father." Verse 25, "But this cometh to pass that the word might be fulfilled that is written in the law, they hated me without a cause." So may kita natin na inaalala ito ni John at nais sabihin ni John na alam niyo ba mga believers sa Ephesus, alam niyo ba mga believers, alam niyo mga kapatid, naisabi ko na ito sa inyo na itong mundong to ay hindi kayo tatanggapin, bagkos ay i-hate kayo. So, hindi dapat kayo mamamarvel, hindi dapat kayo magugulat na bakit kami hindi tinatanggap ng mundo. So, our standing as sons of God includes being hated by the world. Yun yung katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Nung ikaw ay naging parte ng pamilya ng Diyos, nung ikaw ay naging anak ng Diyos, expected mo na i-hate ka ng mundo. Sino yung mga mundong yon? I-hate ka ng family mo, lalo na pag nag-i-stand ka sa katotohanan. Pag tumatayo ka sa katotohanan, i-hate ka ng mga klase mo. Diba? Para hindi ka i-hate ng klase mo, anong dapat mong gawin? Huwag mong sabihin sa kanila na Kristiyano ka. Para hindi ka i-hate ng mga katrabaho mo, huwag mong sabihin sa kanila si Jesus Christ. Para hindi ka i-hate ng mga kasamahan mo sa saan mang parte, sabihin natin na kasamahan mo sa trabaho o kasamahan mo sa bahay, huwag mong sabihin sa kanila si Jesus Christ. Huwag mong ituro sa kanila ang katotohanan. Pag hindi mo gagawin yon, pag ang gagawin mo, hindi mo ituturo sa kanila ang katotohanan, hindi ka na i-hate. Totoo yon. Pero, pag ituturo mo sa kanila about kay Jesus Christ, 100% siguradong i-hate ka nila at aayaw sila sa inyo. Aayaw sila sa iyo. So our standing as sons of God includes being hated by the world. If the world hates you, then be grateful to God, because ye are sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Think of it. Isipin natin ito ha. Pag sinabi natin ngayon doon sa labas, sabihin natin doon sa mundo, sabihin natin sa ating kamag-anak, sa ating nanay, sa ating mga klase, sabihin natin na ako'y naniniwala sa Bible. Ako'y naniniwala sa Bible na ito ay salita ng Diyos, ilan, infallible, inspired, preserved. Sige, sabihin mo yun doon sa labas. Kung anong sasabihin nila sa'yo, naniniwala ka pala sa Biblia. So, ibig sabihin, old-fashioned ka. Hindi ka katulad namin na makabagong
tao. So, try nyo. We believe in the Trinity. So, try mo sabihin nyo ngayon na ako'y naniniwala sa Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Try mo yang sabihin doon sa tapat ng mga simbahan na hindi naniniwala sa Trinity. O di kaya doon sa mga tao na hindi naniniwala sa Trinity. O sabihin mo doon sa teacher mo sa science, Ma'am, I believe, Sir, I believe in the creation. Ako'y naniniwala na nilikha ng Diyos ang tao. Try mo sabihin yan. Kung hindi, babagsak ka. So, try mo sabihin. Or di kaya try mo sabihin, we believe that God created only male and female. Try mo sabihin yan dun sa kaibigan mong bakla o homosexual. Try mo sabihin yan. Alam mo ba na ang Diyos meron lamang dalawang nilikha, lalaki at babae. Ikaw, hindi ka kasama doon. So, try mong sabihin yan ngayon doon. Kundi ka i-hate ng taong yon. So, try mo rin sabihin na alam mo, kailangan mong magsisi na yung kasalanan. Kailangan mong pagsisihan yung iyong paninigarilyo. Kailangan mong pagsisihan yung iyong pagpo-fornicate. Kailangan mong pagsisihan yung iyong pambababae. Try mong sabihin yan doon sa nambababae. Try mong sabihin yan doon sa umiinom, sa mga naninigarilyo, na kailangan nila magsisi ng kasalanan. Try mong sabihin yan. Kung hindi ka nila i-hate o mamarkahan ka nila, most wanted to sa buhay ko. Sige, try mong gawin yan. O di kaya, ako'y naniniwala na dapat bilang Kristiyano, magiging maayos ang aking pananamit. Ako'y naniniwala bilang Kristiyano na dapat ako ay merong maayos na pamumuhay. So, ako'y naniniwala na sisirain ng Diyos itong mundong to. At marami pang mga paniniwala. Try nating tayuan at magsalita tayo dun sa harap na ako'y naniniwala na si Jesucristo sa iyong Diyos na namatay para sa akin. Try nating sabihin dyan sa harap. Kung hindi, markado ka. So, yung mukhang yan, markado na namin yan. Ang sinasabi niya ay hindi namin paniniwala. So, dito makikita natin dito na sinasabi ni John na huwag kayong magambala, huwag kayong mamarvel na kung yung mga tao dito sa mundong to ay i-hate kayo, na aayaw sila sa inyo. Hindi yan bago. So, may isang kanta sabi, this world is not my home, I'm just a passing through. So, ang mundo, itong mundong to, ay totoo naman, hindi natin to tahanan. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos, at dahil after nilikha ng Diyos, ang tao, nagkasala ang tao. Pero merong greater na lugar na hinanda ang Diyos para sa tao after ng tao na magkasala. So, merong langit. So, may inihanda ang Diyos. So, bakit natin iisipin na mamahalin tayo ng mundong to samantalang alien tayo sa mundong to, foreigner tayo sa mundong to, pilgrim tayo sa mundong to? Ibig sabihin, hindi tayo dito sa mundong to, bakit natin mamahalin yung mga nasa mundo dito, yung mga tao sa mundo dito, di ba? So, may pagmamahal tayo, nais ay mahalin yung mga tao. So, dito makikita natin na sinasabi dito ni John, marvel not, my brethren. Mga kapatid ko, huwag kayong mamangha na yung mga tao, huwag kayong magulat na yung mga tao dito sa mundong to ay ayawan kayo o hindi kayo mahalin. So, dito makikita natin yung sinasabi ni John na dapat tayo ay huwag nang mamangha. Bakit? Kasi ang mundong to, they will be angered and they will cause us judgmental, di ba? Pag sinabi yan, judgmental, napaka-judgmental mo naman. Sinabihan mo yun na bakla, judgmental ka. Mahal din naman ng Diyos yun eh. Nilikha din ng Diyos yun. Yun yung sasabihin sa'yo, because they hate the truth and love lies. So, yun yung katotohanan. Na itong mundong to, ang mahal nila ay hindi yung nagtuturo ng katotohanan. Anong mahal ng mundong to? Yung nagtuturo ng kamalian. Bakit? Ang mundong to, tandaan natin, sa panahon ni John, yung mga Gnostics, ang nasa isip lamang nila ay marating nila yung pinakatuktukan ng kanilang knowledge, So, nais nilang malaman yung kaalaman na hindi alam ng mga Kristiyano, ni ng Diyos, hindi alam ng Diyos yun. Yung kaalaman na talagang hinahangad nila at inaasam-asam nila.
So, yung secret knowledge na yon, para sa kanila, itong mundong to ay kulungan, itong katawan natin to ay kulungan, kahit itong katawan ko ay gumawa ng kasalanan, paniniwala nila, so kanina nga na pag-aralan din natin yon sa Sunday School na itong katawan na to, sabi nila, na pansamantala, kahit gumawa ng kasalanan itong katawan to, basta ang aking isipan, aking espiritu, ay naghahanap ng knowledge, walang problema. Ibig sabihin, napakalit na kasalanan. Kahit ako mag-fornicate, magsigarilyo, mag-inom ng alak, magpatuloy sa paggawa ng kasalanan itong katawang to, walang problema. Basta ang isipan ko, ang aking spirit ay patuloy na naghahanap ng kaalaman. Yun ang paniniwala ng mga Gnosticism. So dito makikita natin na sinasabi dyan ni John na marvel not, my brethren, if the world hate you. Marvel not, my brethren, if the world hate you. Bakit? Sa verse 14, makikita natin dyan, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So dito makikita natin na yung palang katayuan ng isang Kristiyano, bakit hindi niya mamahalin itong mundong to? Kasi iniligtas na siya dito sa mundong ito. Tandaan natin, sabi dyan ni John, bakit hindi niyo na dapat mahalin yung lugar ng Ephesus? Bakit hindi niyo dapat mahalin yung mga Diyos-Diyosa na meron dyan sa Ephesus? Sabi ni John dyan sa verse 14, we know that we have passed from death unto life. Dahil nalaman natin, so yung know dito is ido. So, mamaya sasabihin natin, ibig sabihin, so, napagkaroon ilang beses na yan. So, ido. So, oida, ido. So, we know that we have, so dito makikita natin, if sinama ni John ang kanyang sarili, na we have passed from death unto life. So, in this verse, John does not mean that an unbeliever cannot love the siblings or yung kanilang family. Hindi sinasabi dito ni John na yung unbeliever, hindi na kaya mahalin yung kanilang mga anak. So, isipin lang natin, may mga unbeliever na mas okay pa yung pamilya kaysa mga believer. Tanda natin yun. Example, yung mga kahit artista, sino ba yung mga artista na maayos yung family? Sila Marian, I think. Marian Rivera, na. Then, buhay, isipin natin, pamilya yung Marian Rivera. Then, yung buhay mo, pag-isipan natin, sila, may anak, kasal, then yung isang Kristiyano, hindi kasal, hiwalay, yung mga anak, kahit saan nakatira. So, isipin lang natin na sinasabi dito ni John, we know that we have passed from death unto life, at sinabi, because we love the brethren, he that loveth not his brother abideth in death. So, yung sinasabi dyan dito sa huli, he that loveth not his brother abideth in death. Hindi sinasabi ni dyan na yung mga unbeliever, hindi nila kayo magmahal. Kasi yung mga nanay ng unbeliever, hindi nila kayo mahal yung anak nila. Hindi, kaya nila mahal yung anak nila. Kasi yung pagmamahal bilang kanyang kapamilya. O anak ko, aalagaan kita hanggang sa paglaki kahit manok, kaya niya mahalin yung kanyang mga sisiw. Diba? So, example lamang yon na hindi ibig sabihin na unbeliever ay hindi sila pwedeng o hindi nila kayang magmahal. Pero ang tinutukoy dito ni John na pagmamahal ay hindi yun yung pagmamahal na sinasabi ko katulad ng pagmamahal doon sa manok o pagmamahal ng isang unbeliever na magulang sa kanyang anak. Kundi ang pagmamahal dito, ito yung pagmamahal na na-experience mo dahil ito yung pagmamahal na na-experience mo galing sa Diyos na kaya mong iparanas dahil naranasan mo mismo. Kaya mo iparanas sa iyong kapatid dahil naranasan mo yung pagmamahal na nanggaling sa Diyos. Ibig sabihin, minahal ako ng Diyos at ibinigay ng minahal ako ng Diyos, ako nagsisi ng kasalanan at nanampalatay kay Jesus Christ, na ipadama, na ipakita ng Diyos ang pagmamahal sa akin. So, ngayon, ang gagawin ko, para maipakita ko naman yung pagmamahal ko doon sa aking kapwa mananampalataya, ipapakita ko rin sa Kanya, ipaparamdam ko rin sa Kanya yung pagmamahal na naranasan ko sa Panginoong Jesucristo. Ano may example? Example, nagkasala yung iyong kapatid, nagkasala. So, yung kanya example nga na may nasunog, sinunog yung bahay.
Yan, sinunog yung bahay. Then pagkasunog ng bahay, syempre bilang kapatid mo siya, ipaparanas mo pa rin sa kanya yung iyong pagmamahal. Bakit? Isipin mo na dati ikay makasalanan, pero naranasan, na-experience mo yung pagmamahal ni Jesus Christ kahit na ikaw dati nagkasala. So papaano pa yung kapatid mo na, yan kapatid mo, nagkasala sa'yo, nasunog yung bahay, pero humingi siya sa'yo ng tawad. Diba? Dapat ang gagawin mo rin, dapat ipakita mo rin sa kanya yung pagmamahal na naranasan mo sa tagapagligtas. So, dito may kita natin, remember that John wrote this letter to the church at Ephesus, and not all members in the church are saved. So, tanda natin yon. Yes, they are baptized, but not repentant. So, kaya nga sinasabi ni John doon sa 1 John chapter 2, verse 19, sabi ni John doon, they went out from us, but they were not of us. So, may mga members of church, tanda natin, na hindi saved. At dito may kita natin sa verse 14, yung sinasabi dyan ni John na we know, at sinabi dyan na we have passed, at yung sinasabi ni John dito sa verse 14 na we love the brethren. So, patungkol ito sa mga believers. We. So, plural. Patungkol ito sa mga believers at kasama dito si John. Sinasama ni John ang kanyang sarili dito na naranasan niya yung pagkaligtas niya mula sa kamatayan patungo sa buhay. At the same time, we have passed from death unto life, and we love the brethren. So, naiparanas din ni John yung kanyang pagmamahal sa mga kapwa mananampalataya. So, dito may kita natin, here John ginamit niya yung word dyan na oida, which means na yung mga believers dun sa Ephesus, yung word dyan sa verse 14 na we know, yung know. So, John used the word or oida, which means that they have a proper understanding of salvation because they have experienced the love of Jesus Christ, and He includes Himself dito. Kasama yung sarili niya. Sinama ni John ang kanyang sarili. And we know. So yung word na we know, hindi ito yung gnosis. So hindi ito yung gnosis o ginosko. Hindi ito yung ginosko. Kundi ito ay oida. Ibig sabihin, meron silang, yung mga believers doon sa Ephesus, meron silang wisdom o meron silang understanding, meron silang knowledge patungkol doon sa tinuturo ni John. Ano yung tinuturo ni John dyan? We have passed from death unto life. Meron silang understanding. So, nag-aral sila, pinag-aralan nila, napakinggan nila. Paano pala nila napakinggan? So kung titingnan natin, doon pala sa verse 11, for this is the message that ye heard from the beginning. Dahil napakinggan nila nung pasimula, yung word doon na heard, tanda natin, is mula sa Greek word na ako. Ibig sabihin, napakinggan nila with understanding. Kasi pinakinggan nila at inunawa. Okay? Pinakinggan nila yung word of God, at the same time, inunawa nila yung word of God. Kaya nung sinabi nila ni John dito sa verse 14, we know. So alam na natin yon. Alam na natin, di ba? That we have passed from death unto life. So, may kita natin word dito na ido, na sila ay meron na silang understanding about sa salvation, yung pass from death unto life, at the same time, dahil na-experience nila yung pagmamahal ni Jesus Christ. Kasi merong part sa kanilang buhay na sila ay ipinanganak muli. Then, may part sa kanilang buhay na kung saan sila ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya sa kanilang nanampalataya kay Jesus Christ. So, ito yung may kita natin dito. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So, nakikita natin yung contrast dito. The contrast between believers and unbelievers is revealed by how they act and show care toward the brethren. Kung paano sila nag-act o paano yung pagmamahal nila patungo doon sa kanilang kapatid.
tandaan natin, yung brethren dito ay hindi kasama dito mga Gnostics, okay? Yung brethren na tinutukoy dito ni John ay yung mga believers lamang. So, ang sinasabi ni John dito, okay, mga believers sa Ephesus, nais kong makita kung kayo talaga in-experience niyo yung salvation sa pamamagitan ng inyong pagmamahal. Ipakita nyo yung inyong salvation sa pamamagitan ng inyong pagmamahal sa inyong brethren. Which is, sa next week, mapag-aaral natin yan kung paano dapat yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating brethren. So, which is, makikita din sa James na paano yung pagmamahal natin sa ating brethren. Brethren, kapatid, gutom ka? Sige, kumain ka. Wala kang binigay. Kaya, brethren, wala akong damit, no? Kasi parang butas-butas yung damit mo eh. Sige, punta ka doon sa pen shop at kumuha ka ng damit. Wala kang binigay na pera, wala kang binigay. Sinabi mo na kumuha. Kumuha, hindi nakapagnakaw at ikaw may kasalanan. So, dito makikita natin, yung tinutukoy dito na pagmamahal, kaakibat yung pag-care at pagtingin sa iyong kapwa Kristiyano. Ibig sabihin, meron kang understanding na pag may pangangailangan ng kapatid, meron kang gagawin. Hindi yung, nagutom siya. So, nagutom siya. At pagpipray kita. Hindi. Dapat may akto kang gagawin. So, dito makikita natin dito, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. So, yung word dito na pass, the word pass is metabaino. Metabaino sa Greek word. Metabaino. So, hindi ito yung sa Facebook na meta. So, metabaino. So, it is translated sa ating King James Bible as depart, remove, go, and yung pass. So, it indicates a dramatic change from who you were before God saved you, being removed from death unto life, and from being a child of the devil to being an adopted child of God. Yun yung word dito na pa sa verse 14. Sabi niyan, we know that we have metabaino from death unto life. So, ibig sabihin dito, may kita natin, ibig sabihin na merong pangyayari sa iyong buhay na yung tinatawag nating may pagbabago, pagbabago o pangyayari sa buhay mo na nagpabago sa iyo. So, may pangyayari sa buhay mo na nagbago sa iyo. Sa papaanong paraan yun? Dito may kita natin na sinabi niya, we have passed from death unto life. Sa papaanong paraan yun? Sinagot ni John, sabi ni John sa verse 14, because we love the brethren. Dahil minahal natin yung ating mga kapatid. It also means an act of God to save you from death to life, along with your willingness to surrender to God. Yung word dyan na pass from death unto life because we love the brethren. Meron siyang idea din na act of God to save you from death to life or along with your willingness to surrender to God. So, means mayroong katuruan yung Calvinism. So, Calvinism teaches that we have no ability to choose God, but we have an ability to choose sin. Ibig sabihin, meron tayong abilidad na gumawa ng kasalanan. Yun sabi ng Calvinism. Calvinism. Sabi ng Calvinism, meron tayong abilidad na gumawa ng kasalanan, pero wala tayong abilidad na magsisi ng kasalanan. Yun yung katuruan na meron Calvinism. Doon sa tulip, yung T, total depravity, ang kasama ng total depravity nila ay no ability. So, total depravity at inability. So, wala kang abilidad na manampalataya, na magsisi ng kasalanan, na manalangin, na lumapit sa Diyos. Yun ang paniniwala ng Calvinism, which is dito makikita natin, we know that we have passed from death unto life. Yung past dyan, meron siyang idea na yung Diyos ay iniligtas ka dahil ikaw
ay humingi ng tulong sa Diyos. Ito yung meron siyang idea na ganon, na dahil ikaw humingi ng tulong, kaya ikaw ay iniligtas ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-offer ng salbabida, isa po sa isang barko na nasira o nalunod, nag-offer ang Diyos ng salbabida sa'yo, nasa sa'yo if hahawa ka sa salbabida, or di kaya ay i-reject mo yung salbabida. So, nasa iyo, meron siyang idea na gano'n. Yung pass dyan na hahawa ka sa salbabida or i-reject mo yung salbabidang ibinigay sa'yo. Pag humawa ka sa salbabida, siguradong hihilain ka ng tagapagligtas, ng rescuer. Pero pag hindi ka hawak, kahit naka-offer sa'yo ang 10 salbabida, pag hindi ka hawak, hindi ka maligtas. Kaya sabihin natin, lahat, buong karagatan na yan, puro salbabida ang nakalagay dyan. Pero yung kung saan ka nakalagay, tubig siya. Lahat salbabida. Kung hindi ka hawak sa anuman saan doon sa salbabida, hindi ka maliligtas. So dito makikita natin, sinabi ni John, we know that we have passed from death unto life. Alam niyo mga kapatid, kapatid ko sa Ephesus, alam niyo na kayo ay naranasan niyo na yung salvation. Ibig sabihin, dahil naranasan niyo yung salvation, kayo ay wala na doon sa kamatayan. Kundi, andun na kayo ngayon sa buhay. Yan yung sinasabi dito na dyan. Papaano natin nasisigurado na kayo ngayon ay nasa buhay na? At yun yung kasunod. Sabi dyan, because we love the brethren. Dahil minamahal natin ang ating kapatid. So, the word love here refers to a habitual, continuous practice of love toward the brethren. Continuous o tuloy-tuloy na pag-practice ng pagmamahal doon sa iyong kapatid. Ay sa pagmamahal, love. Tanda natin na for God to love the world, love, agape, ibinigay yan ng God the Father. At makikita natin doon, sino yung ibinigay na yon? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung love na nasa believer ngayon. So, yung love na yun, for God to love the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Everlasting life. Yung sinasabi dito na dyan, because we love the brethren, yung love dito, ibig sabihin, nasa iyo si Jesus Christ, na-experience mo yung pagmamahal ni Jesus Christ, kaya mo minamahal yung iyong kapatid. Okay? Tandaan natin yon. Ibig sabihin, bakit mo bakit kaya mong mahalin yung kapatid, yung kapatid mo, yung mananampalataya o member ng simbahan sa Ephesus, dahil naranasan mo rin yung paano ka minahal ni Jesus Christ. Kasi naranasan mo rin yung pagmamahal ni Jesus Christ, naranasan mo paano ka minahal ni Jesus Christ, kaya kaya mong ipaparanas mo rin yung pagmamahal ni Jesus Christ doon sa iyong mga brethren. Diba? Parang example lang na yan, manok. Manok. So, pag yung manok, dahil ipinanganak siya bilang manok, ngayon may mga sisiw na, kasi manok, nanganak siya ng mga sisiw. Dahil yung mga sisiw, after mga ilang weeks ba yung bago lumaki yung sisiw? 1 week siguro? 16? 16 weeks? 30 days? So 30 days, malaki ng sisiw. Yun, malaki ng sisiw pagka 30 days. So, yung sisiw na yon, ang naranasan niya sa nanay niya ay yung, tawag dyan, yung salita, tawag dyan, yung mga sisiw. So, nakita niya sa magulang nila na naggaganyan din yung, aso na nga lang. So, aso. Sa example, aso, nanganak yung aso. So, meron siyang mga tuta. So, dahil tumatahol yung nanay, syempre, magtatahol din yung mga tuta. So, na-experience nila siya sa kanilang magulang. At the same time, yun na talaga yung natural sa kanila. Ngayon, ilagay mo yung sisiw doon kasama ng aso. Ngayon, titingnan natin kung yung sisiw ay
tatahol din pag lumaki na siya. Sige, after natin isang buwan, after nun, try natin experiment. Sino ba pwede mag-experiment dito? Isang buwan, ilagay mo yung sisiw doon sa kasama ng aso. Kung after 30 days ay tatahol na rin siya, 1 year, sabihin din, kung yung manok na yon ay tatahol din. So, tingnan natin. Dito, sinasabi dito ni John na kayo ay anak na ng Diyos. So, kung paano yung kayo bilang mga anak ng Diyos, dapat ay namumuhay kayo katulad ng anak ng Diyos. At sa papaanong paraan nyo may papakita yung inyong pagiging anak ng Diyos sa magitan ng pagmamahal. Yung sinabi dito ni John, because we love the brethren. So, because we love the brethren. So, dito may kita natin, doon sa brethren, meron tayo yung tinatawag na the presence of love. Meron presence ng pagmamahal doon sa brethren. Ano naman yung wala doon sa child of the devil? Ano naman yung wala o yung absence doon sa child of the devil? Kung may presence ng pagmamahal sa brethren, meron namang absence doon sa child of the devil. Anong sinasabi ni John? Sa verse 14. Because we love the brethren, merong presence doon sa believers o sons of God, yung love. Doon naman sa unbelievers, he that loveth not his brother abideth in death. So, ibig sabihin, ang wala doon sa unbelievers, sons of children of the devil, ay pagmamahal. Yun ang wala, children of the devil. So, ibig sabihin, yung mga anak ng Diablo, hindi sila marunong magmahal. So, marunong silang magmahal bilang pamilya, pero hindi sila marunong magmahal sa Diyos. Bakit? Hindi nila naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? Hindi nila naranasan yung tinatawag ng regeneration. Regeneration, yung pagbabago ng Diyos sa'yo, sa mind, sa puso mo. Hindi mo naranasan yon, dahil hindi mo naranasan, wala kang may paparanas din sa iba. So, dito may kita natin yung absence sa unbelievers. So, there's a big difference between believers and unbelievers, and that is the absence of love toward the brethren. So, si John nasa Ephesus at nakikita niya yung mga Gnostics. Alam ni John yung mga Gnostics na nagkukunyari lang silang believers. Pero may kita talaga yung malaking butas na sila ay child of the devil sa pamamagitan ng kanilang pagtrato doon sa kapwa, doon sa mananampalataya sa Ephesus. Kaya sinabi dito ni John, he that loveth not his brother abideth in death. He that loveth not his brother abideth in death. As we can see, John does not mean that unbelievers cannot love their family, but that they cannot give the pure love of God because they have not experienced the agape love of God. So, it is questionable, lalo na sa ating mga believer, kung tayo talaga believer, napaka-questionable. Nasasabi tayo believer, we are saved by the blood, we are saved by the atoning blood of Jesus Christ, pero pagdating sa partner, ang pinipili natin, yung walang pagmamahal sa Diyos. Di ba? Example, 20 plus, single, battery, ready to mingle, sabi nila, single, yung nakahanda ka na, gusto mo na magka-partner. So ngayon, ang hahanapin mo, gusto mong hanapin, dahil nga ikaw nagsisimba, bilang believer, nanalangin ka, gusto mong magkaroon ng partner na believer din. Pero, dito may kita natin, karamihan ng mga believer, babae o lalaki, meron silang kaisipan na okay lang ako mag-asawa ng unbeliever. Bakit? Masisave din naman yan. Masisave din daw. Bakit? Yung mga believer, pangit. Yung mga unbeliever, guwapo. Unbeliever, pag na-save, okay, di ba? Yung mukha ng believer, pag na-save, yun na yun. Pero ang believer, pag na-save, okay. So, yun yung minsan kaisipan ng mga Kristiyano. So, mga believer, minsan iniisip nila na,
okay lang na magkaroon ako ng relationship sa labas ng mga unbeliever kasi maaari may pagkakataon na masave sila. Pero 100% hindi sila masave. 100% yan. So, napakaraming pagkakataon sa history ng buhay ng mga Kristiyano na nagsisi sila sa buhay nila. Na sinasabi nila, may naniligaw sa akin dati yung pastor, hindi ko sinagot. Yung tatay mo yung sinagot ko. So, maraming mga pangyayari, testimony, na pinili nila yung hindi kalooban ng Diyos. Paano ba natin malaman na kalooban ng Diyos? Siyempre, believer. Di ba? Number 1, believer at faithful sa Diyos. So, yung gwapo naman sa langit. Sa langit, gwapo naman siya. So, ibig sabihin, yung mga believer, karamihan, dito, paano niya may papakita sa iyo ang pagmamahal ng Diyos? Sige, ikaw ipapakita mo sa kanya yung pagmamahal ng Diyos. Pero siya, hindi niya may papakita sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Bakit hindi may papakita? Hindi niya naman na-experience ang pagmamahal ng Diyos, di ba? So isipin mo, ikaw patungo sa langit, pag namatay kayo, example, namatay, mag-asawa, matanda na kayo, may mga anak, namatay, parehas kayo namatay, example. Siya sa impyerno, ikaw sa langit. May kasiyahan ba doon? Nasaan yung pagmamahal mo? Nasaan yung pagmamahal mo? Paano pag hindi mo siya mawin? Kaya doon sa sulat ni Pablo, may kita natin doon, paano pag unbeliever yung asawa mo. So, pag-aaral naman natin yun kay Brother Jay sa Corinthians. So, dito may kita natin dito na bilang mga believers, ano pa yung kalooban ng Diyos, di ba? Ano yung kalooban ng sa believer? Yung mahalin, yung nagmamahal sa Diyos. Di ba? Sino yon? Yung believer. Kaya sinasabi dito dyan, na because we love the brethren, kasi merong absence, merong wala doon sa mga unbeliever. At yun yung pagmamahal sa Diyos. Sige, may pagmamahal sila, pero wala silang pagmamahal sa Diyos. So, napaka-questionable na believer ka, mananampalataya, babae o lalaki, pero pinili mo yung unbeliever. Napaka-questionable nun. Kasi isipin mo, pag naging mag-asawa na kayo, nagkaroon kayo ng mga anak, saan? Mama, simba ako. Sabi ng papa, wag anak. Hindi tayo magsimba, doon tayo, magsusugal tayo. Ma, magsimba ako. Anak, hindi. Alagaan mo muna yung manok ko doon kasi pansasabong ko yung bukas. Paano yon, di ba? Believer ang babae, o a believer ang lalaki, ang believer ang babae. Paano yon? Napakahirap. Napakahirap nun. Hindi kayo nasa isang isipan, magkaibang isipan nyo. Isipan niya, corrupted. Isipan mo, nagiging corrupted ka rin. Kasi nakipag-halubilo ka sa kanya. So, dito may kita natin, he that loveth not his brother, abideth in death. Yun pa yung isang katangian na meron, ang unbeliever, yung child of the devil. Siya ay patungo ng impyerno. Parang minahal mo yung patungo ng impyerno. Di ba? Imbis na i-win mo siya, na-win yung puso mo, at nasama ka pa niya sa kanyang pamilya. So sabihin, kahit believer ka, mahirap yon. Gusto mo magsimba, pero dahil ayaw ng asawa mo, kailan mo sumunod. Yung sabi ng Bible, kailan mo sumunod sa asawa mo. Di ba? Kailan mag-submit. Pag misis ka, kailan mag-submit. Yung unbeliever, hindi ka pwedeng makipag-away sa asawa mo. Kahit unbeliever yung asawa mo, hindi ka pwedeng makipag-away. Bakit? Pag naipag-away ka, hindi ka nagsasubmit, which is against naman yun sa kalooban ng Diyos. So, para mawin mo siya, kailangan mag-submit ka pag unbeliever ang asawa mo. Pero, pag para sa believer, simba tayo. Hindi mo na kailangang sabihin yon. Nauna na yun sa simbahan yung isa. At ikaw na yung inaantay. Hindi yung isa nasa sabungan at ikaw ay papuntang simbahan. At yung anak nyo, di nyo alam. Isa INC, isa Roman Catholic, isa kasama mo. Yung isa, nakadroga. Hindi lang. So, napakasama. So, dito makikita natin na sinasabi dito ni John, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. That's a verse, yung word dito na abided pala, yung word dito na abided. So, John shows here, the church at Ephesus, that a person who has not experienced the love
of God abides in death. The word abideth, meno, ilang beses natin ito pinag-aralan. So, meno, abideth, meno, remain, meno, continue. Yung meno na yon, yung word na meno, tanda natin yon, magpatuloy, abideth, remains, continues, dwells, abide. So, John wants to show us that the absence of love of God in unbelievers leads to eternal death. Bakit? Na kay Jesus Christ yung buhay. So, unbeliever, pag yun nga, pag i-apply natin, pag unbeliever yung partner, patungo siya sa impyerno, pero ikaw sa langit. So, isang masaklap na pangyayari yon. So, verse 16, makikita natin dito, hereby, verse 15, whosoever, so yung word na whosoever, paborito natin dyan, whosoever hated his brother is a murderer. So, John remembers Jesus' Sermon on the Mount in AD 30. So, tanda natin, nag-sermon si Jesus Christ doon sa Mount. So, AD 30 yon. So, and it has been almost 60 years. So, AD 30, then AD 90. 30-90. So, 60 years. 60 years. At ito yung turo ngayon ni John. So, 60 years, almost 60 years, since Jesus preached it to the people of Israel who were present there. So, sa Matthew 5, verse 21 at 22, makikita natin doon. So, babasahin lang natin ng mabilis. Matthew chapter 5. So, pakinggan nyo na lang po. Matthew chapter 5, verse 21. Sabi dito ng Bible, "Ye have heard that it was said by them in the old time, thou shalt not kill, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you that whosoever angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire." So dito makikita natin dito, yung word na hated, ay ginamit ito ni Jesus Christ. Yung binasa natin kanina, simula doon sa 18, chapter so sa chapter 15, verse 18 to 25, yung word na hated, ilang beses yung paulit-ulit na ginamit. So, the Greek word ng hated ay used by John, which was originally used ni Jesus Christ doon sa John. Ginamit yun ni Jesus Christ. And then, ginamit yun ni John doon sa kanyang sulat, yung word na hated. Mula yun sa Greek word na meseo. So, meseo. So, which means a continuous act of hating others. A continuous act of hating others without a cause and distancing oneself from other people. Yun yung hated dito. Ibig sabihin, ito yung continuous na hindi mo pagmamahal doon sa isang tao. So, ito yung word dito na ginamit dyan. Yung hated. Whosoever hated his brother, continue na pag-hate mo doon yung sa iyong kapatid. So, dito makikita natin, yung hated dito lang sa 1 John, ilang beses ito ginamit ni John din, sa 1 John. So, dyan sa 1 John chapter 2, verse 9, sabi ni John, "He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness, even until now." So, yung word na hated. So, ibig sabihin, na sinasabi niya na ako ay nasa liwanag, pero hated his brother ay nasa darkness pa rin. Pero doon sa verse 11, doon pa rin chapter 2, verse 11, sinabi ni John, "But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes." So, he is completely, kapag hinihate mo yung brethren mo, pag hinihate mo yung mga members sa simbahan, o yung mananampalataya sa simbahan, ibig sabihin, hindi ka lang sa darkness, kundi ikaw mismo ay bulag at naglalakad doon sa kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka
saved. Unsaved ka. Bakit? Wala kang relationship kay Jesus Christ. Kaya, ang meron sa isang unbeliever ay hate. Sa isang believer ay love. And then, love ang meron. Nung ikaw ay na-save, yung hate na meron ka, papalitan ni Jesus Christ ng love. Love to the brethren. Yun yung isa sa ebidensya na ikaw ay mananampalataya. Yung pagmamahal mo sa iyong kapatid. So, makikita din natin doon sa 1 John chapter 4, verse 20 na if a man say, I love God and hated his brother, is a liar. Then, ito yung pang-apat na sinabi, whosoever hated his brother is a murderer. Whosoever hated his brother is a murderer. One of the identities of the child of the devil is being a murderer. Because their father is a murderer, which is sinabi din ni John sa mga believers sa Ephesus, doon pa lamang, sinabi din ni Jesus Christ, ay sinulat ni John, yung sinabi ni Jesus Christ doon sa kanila. So, kung matandaan natin doon sa John chapter 8, 44, ilabas natin yun na sinilip at silipin ulit natin, tingnan ulit natin. Sinabi doon, John chapter 8 verse 44, ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. Yun yung identity ng isang unbeliever, ng isang anak ng Diablo, unbeliever, isang anak ng devil. So, may kita natin dito na John does not mean that a murderer. Hindi ibig sabihin na sinabi dito na John, di ba? Sabi niya, whosoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. So, yung sinasabi dito ni John, ye know that no murderer hath eternal life. Hindi sinasabi dito ni John, hindi ibig sabihin na, hindi yung sinasabi dyan na yung mga mamatay tao ay hindi na maliligtas. Hindi yun yung sinasabi dyan dito. So, John does not mean that a murderer who repents of his sins and puts his faith in the Lord Jesus Christ cannot have eternal life. Rather, ang sinasabi dito ni John, he is saying that a person who continually hates his brethren shows that he has no eternal life. So, tanda natin yung sinabi dito ni John, hindi ibig sabihin, yung isang tao nakagawa dati ng pagpatay, then meron siyang, after mong mabahagi na siya ng salita ng Diyos, inamin niya na dati siyang nakapatay, then after nun, siya nagsisi ng kasalanan, na nampantay kay Jesus Christ, meron siyang pagbabago ng kanyang ng puso, isipan niya, at di niya na inulit yung pag-murder na yon. Hindi ibig sabihin na hindi siya masasave. Tanda natin. So, ang tinutukoy dito ni John, yun yung mga tao na patuloy na nag-hate sa kanilang patuloy na nag-hate doon sa brethren. Yun yung identity nila na wala sa kanila si Jesus Christ. Bakit? Patuloy nilang itatapon yung mga believer. Patuloy itatapon ng believer. Kasi paano na mamahalin yung isang Kristiyano kung sila hindi na naranasan yung pagmamahal ni Jesus Christ, di ba? So dito, a child of God may still hate his brother at times, but when that happens, he repents and turn back to God, something that the children of the devil na hindi nila kaya gawin. Yung pagsisisi sa ginawa nilang kasalanan. So, in believer, hindi ibig sabihin na ako'y believer, hindi na ako mag-hate ng aking kapatid. Minsan, may mga problema. Example, nangutang sa akin si ganito, kasi hindi niya nabayaran. Sabi niya, babayaran ko ng 30, March 30. December 30, hindi niya pa nabayaran. So, ngayon, nagalit ako sa kanya. Bakit? Hindi yon. Ang tinutukoy niya dyan dito, na maliban sa hindi mo siya, hindi ka na, example, hindi nabayaran. So, nagalit ka. Ang ginawa mo ngayon, pinapulis mo siya. So, yun yung sabihin, hate. Talagang totoo hate. So, wala ka talaga sa Jesus Christ. Bakit? Pwede mo siyang sabihin, sis, yung binigay ko sa yung pera, yung pinahirap ko sa yung pera, huwag mo na lang bayaran. Pag gusto mo mabayaran,
tulungan mo maglinis ng bahay. Pwede naman yung paraan. So dito, may kita natin na example, gagawin mo ganon, pinakulong mo, dahil hindi nakabayad ng 50 pesos. Iba yun, di ba? So dito may kita natin na bilang mga believers, nasa atin yung pagmamahal. At yung pagmamahal na yun, dapat natin may pakita doon sa kapwa natin mananampalataya. Bakit puro pagmamahal yung sinasabi niya dyan? So may kita natin na bakit puro pagmamahal. Tanda natin, si Jesus Christ, nagtuturo siya about sa pagmamahal. At the same time, nire-rebuke niya yung mga tao na walang pagmamahal. Ganon din yung ginagawa dito ni John. Yung mga taong walang pagmamahal doon sa kapwa mananampalataya. So, example, mananampalataya ka, pero patuloy ka nag-hate. So, questionably, if ikaw ay mananampalataya. So, a continuous hatred leads to a murder, which the sons of God should have no part. A saved person who has the help of the Holy Spirit cannot live in such pattern. So, ang isang mananampalataya na nagsisi ng kasalanan at naranasan yung pagmamahal ng Diyos, ay hindi siya magkakaroon continuous na pagsakit o sabihin hindi pagkagusto doon sa isang tao, hindi continuous. Ibig sabihin, talagang bilang believer, minsan maunawaan mo yung isang mananampalataya. Minsan may care ka kahit yung believer na yan matigas ang ulo, pero alam mo na pagdating sa nakikita mo na nagsisisi siya ng kasalanan, at the same time alam mo na talagang nais niya lang ng isang bagay o nais niya matuto ng salita ng Diyos, pero matigas pa rin ang ulo. Then din nga, sabi ni Jesus Christ na kailangan hanggang ilang beses pa dapat natin siya patawarin, di ba? 70 times 7. So, may kita natin doon. Hindi ibig sabihin 70 times, 70 times 7 na, so hindi na, ayaw ko na. Okay. So, ang sinasabi ni Jesus Christ doon na yung kapatid mo, nagkasala sa'yo, then humingi siyang tawad, then after nun, nagkasala sa'yo, humingi ang tawad, nagkasala, humingi ang tawad, patawarin, ito yung patawad. So, doon may papakita mo rin yung iyong pagmamahal. But at the same time, dapat turuan mo siya ng Word of God na hindi maganda yung tuloy-tuloy na paggawa ng kasalanan. So may kita natin dito, yung patuloy-tuloy paggawa ng kasalanan, marka yan, hindi ka anak ng Diyos. At the same time, yung tuloy-tuloy na hatred sa mga believers, marka yan na hindi ka mananampalataya. At yung hindi mo pagmamahal sa believers, sabihin, wala kang hatred sa believers, pero hindi mo mahal ang believers, marka yan na wala kang eternal life. Kasi marka yan na ito ay anak ng Diablo. So dito may kita na rin mga example. Example ng itong murder, it has ito yung specific na intent, may specific ka na intent or plan to kill that person, o meron kang plano na gusto mong patayin yung isang tao, yun yung tinatawag nating murder. So example sa Bible, may kita natin yung buhay ni Moses. Kung matandaan nyo sa history sa buhay ni Moses, noong panahon na nakita niyo yung mga Hebrew, yung mga Jew, yung mga katulad niya, na pinahirapan ng Egyptian, napatay niyo yung nagpahirap. Then yung napatay niyo, wala kang makikita sa Bible na siya ay tinawag ng Bible na murderer. Diba? Wala kang makikita doon sa Bible. Which is a believer, noong panahon ni Moses, yung mga Egyptian, ay ang tingin ng Diyos sa mga Egyptian ay kaaway niya. So tandaan natin, sa Bible, palaging sinasabi ng Diyos na lahat ng kaaway ng Diyos ay dapat patayin. Diba? Tandaan natin si Saul, yung sinabi ng Diyos na dapat patayin lahat, may tinira siya. Bakit? Sabi, may kaunti siyang awa. Pero sabi ng Diyos na patayin lahat. Pag ang Diyos ang nagsabi na patayin, so hindi yon murder. Okay? Hindi yon murder. So example, yung kay Moses. Pero isang example na murder, which is ginawa ni David. So David who killed God's enemies, yung pinatay ni David yung mga Philistines, yung mga Amorites, yung pinatay ni David yun, pinatay ni David si Goliath, murder yon? Wala sa Bible yon. Bakit? Kaaway yun ng Diyos. So hindi yon part ng murder. Hindi yun murder. So, ano yung murder? So may kita natin na yung murder, ito yung pagpatay doon sa isang tao, which is ginawa yon
pagplano na pagpatay doon sa isang tao na hindi naman kaaway ng Diyos. Example nun ay si David. At sino pinatay David? Si Uriah. Diba? Pinagplanuhan niya. Sige, ilagay niyo sa harapan. Then kapag sa harapan, ano niyo parang sa bubuyog ba? Pusukin. Then pag luwas bubuyog, takbo kayo. Hayaan niyo siyang nakatusok doon. So parang ganon. So ganon ang ginawa ni David at namatay si Uriah. Akala ni David, ay yes, nakaligtas ako. Hindi siya nakaligtas. Ang nangyari doon ay, sabi ng Bible, tawag doon ay murder. Ginamit ng Bible yung word na murder. Murder yung ginawa ni David doon kay Uriah. Bakit? Hindi kaaway ng Diyos si Uriah. Kasi kakampi, at the same time, dalawa yung kasalanan doon ni David. Yung adultery at yung murder. Dalawa yon. At humingi ng tawad si David. Dahil sa paghingi ng tawad, walang konsekwensya nangyari. Yun ba yun? Hindi. May konsekwensya nangyari. Nahati ang kaharian, namatay ang kanyang anak, at yung kanyang anak, ginahasa yung kanyang anak. So, yun yung naging konsekwensya ginawang kasalanan. Tanda natin, bilang mga believers, papatawarin tayo ng Diyos kapag tayo nagkasala. Pero, may consequence. Example, ikaw, believers ka. Tanda natin na, believers, dalaga ka ngayon. Ngayon, nagkaroon ka ng asawa, nagpakasal kayo, asawa. So, ngayon, dahil nagkaasawa ka, yung asawa mo, hindi siya mananampalataya. Dahil hindi siya mananampalataya, nung una, mahal ka, sweet siya, nagsisimba, sumasama sa'yo. Siyempre, gawain naman talaga ng lalaki yon na i-please yung babae. Kahit ano gagawin? Kasi parang yung lalaki, babae na tumbling ka nga dyan, gagawin ng lalaki. Bakit? Para ma-please yung lalaki. Gagawin ng lalaki, gagawin lahat ng kasinungalingan para ma-please yung babae pala. Lahat ng kasinungalingan, ako mayaman, engineer ako dati, gano'n. Lahat na yon. Then, pag na-please na yung babae, syempre yung babae na mananampalataya, oo, sa nag-uuna. Kasal, then pagkakasal na, dahil sa ginawa mong kasalanan na yun, may mga consequences na mangyari. Paano yung pamilya, yung mga anak mo, dahil ang tatay, unbeliever, saan mapupunta yung mga anak mo ngayon? Sinabi mo kanina, saan mapupunta yung mga anak nyo? Paano yan? Sasabihin niya ng asawa mo, huwag kang magsimba, simba ka ng simba, tapos gano'n ang galing mo sa akin. Yun. Yun yung isang consequence dahil sa ginawa mo, pakiki-unequalyo doon sa unbeliever. So, tandaan natin na yung mga believer dito. Marami na akong napakinggan at the same time, meron akong nakita na gano'n yung pangyayari na yung isang babae ay nagkaroon siya ng partner na unbeliever. Then, after ilang buwan, walang kasal eh. Nabuntis yung babae, nagsisimba. After ilang buwan, wala na sila simbahan. Then, wala ka ng balita sa kanila. Hindi mo na alam kung ano nangyari sa kanila. So, dito may kita na sinabi ni John, whosoever hated his brother is a murderer. You know that no murderer hath eternal life abiding in him. So, may kita natin, yung sa Bible, yung nga, isa si Moses, David, isa pa doon si Paul. Dahil si Paul, murderer, nakapatay si Paul, pinatay niya yung Kristiyano, naging Stephen. So, naging isang murderer siya. Pero, may kita, Paul is a repentant murderer. Repentant. So, he persecuted and caused the death of the Christians before he was saved. Kasi, yun naman talagang gawain ng unsaved. Mag-persecute, mag-hate, pumatay. Diba? Kasi unsaved yun eh. Pero nung siya'y na-save, but after his salvation, we do not see him killing anyone because that is no longer the identity of the sons of God. Hindi na yun yung identity ng isang believer yung pumatay. Kundi yung magmahal. Isipin mo na lang sa pagmamahal ni Pablo. Punta siya sa pagmamahal ni Pablo sa Diyos. Kaya isang humarap siya sa governor, humarap siya sa hari. Tanda natin, nag-voyage siya sa talagang delikadong sea para may bahagi yung Word of God. Doon yung pagmamahal ni Paul. Pero nung wala pa yun sa kanyang pagmamahal, andun na yung zeal niya. Andun na yung zeal niya. Zeal niya, napatayin lahat ng Kristiyano. Pero nung siya na-save,
andun yung zeal niya, andun yun yung pagmamahal niya sa Diyos. Isipin mo yun, yung zeal, yung talagang sigasig niya, ay nailagay sa tama. Yan. Kahit namatay siya, ay kahit persecuted siya, papatayin siya, maraming gustong pumatay sa kanya, talagang hanggang yung pagmamahal sa kanya. So, dito makikita natin, na sinasabi dito, sinasabi dito ni John, whosoever hated his brother is a murderer. And you know, yung word dyan, you know, is ido, o ida, parehas lang yun. At alam nyo na, that no murderer, na walang mamamatay tao, hath eternal life abiding in him. Walang mamamatay tao, walang mamamatay tao ang makapasok doon sa langit. Kasi walang mamamatay tao dito sa loob ng isang simbahan. So tanda natin dito, sinabi dito ni John, verse 15, whosoever hated his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life. So tanda natin, yung sinasabi dyan, murder ha, yun yung continue na pag-hate doon sa believer, which is doon sa verse 14 yon. We know the verse 15, whosoever hated his brother is a murderer. So, yung murderer na sinasabi dyan, yun yung patuloy mong hinihate yung mga believers doon sa loob. Kasi, ngayon, example na patuloy ng pag-hate, yung isa doon, wala kang pakialam sa believer. Nakikita mo nagkakasaya yung believer, pero wala kang pakialam. Diba? Pag-hate yun. Yung pag-ignore mo, pag-hate yun. At the same time, nakikita yung believer na may ginawang isang kasalanan, hindi mo pinagsabihan, kundi minsan sinamahan mo pa. So, pag-hate din yun. So, makikita natin dito na bilang believer, dapat meron tayong compassion dun sa kapwa natin believer na itama sila. Na itama pag nagkasala, itatama sila. Which is, ito yung ginagawa ni John dito. Ito yung ginagawa. Kaya may letter dito para sa mga, again, sa mga Gnostics, para itama yung mga maling paniniwala ng mga Gnostics. At the same time, para i-defend, shield yung mga believers against doon sa mga Gnosticism. Yun yung makikita natin dito. At dito, sinasabi ni John na bilang mga believers, meron na tayong dalawang katauhan. May dalawang katauhan. So, si Pablo, sinabi ni Pablo clearly sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa verse 17 na bilang mananampalataya, meron na tayong bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na yon, yun yung patuloy na nagmamahal sa brethren. At yung old na pagkatao, yun yung may patuloy, continuous na hatred sa mga believers. Patuloy na hatred sa mga believers. So, doon sa 5:70, may kita na pagkatapos nating maligtas, hindi lang isa yung nature natin. Dalawa na. May two natures na tayo. Kaya sabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 24, 1 John chapter 2 verse 24, sabi John, let that therefore abide in you which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. So makikita natin dito, bilang mga believers, maliban sa tayo dapat ay may continue na pagmamahal sa kapwa ng believers, meron tayong napag-aral dati na dapat continue tayo sa una, sa Word of God. Yung sinabi verse 24, let that therefore abide in you which you have heard from the beginning, which is yung Word of God. At the same time, continue, sabi dyan, menu yan ha, menu. If we have heard from the beginning, shall remain, menu, in you, ye also shall, menu, in the Son, and in the Father. So, ang pinaka-tema na makikita natin dito sa John ay yung fellowship. Fellowship. Yung fellowship natin sa Word of God, yung pag-continue natin sa Word of God, yung fellowship, pag-continue natin sa fellowship sa God the Father, sa God the Son, at God the Holy Spirit, napakahalaga nun. Kasi John in his writing continue to remind us to continue in the Word. Sinabi, meno, continue in the Word, remain, dwell, and in the fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. So,
pag patuloy tayo magko-continue sa Word of God, patuloy natin ingatan yung pagmamahal ng Diyos, which is, may papakita natin yun sa kapwa natin believers. So, may care tayo, at the same time, meron tayo may papakita sabihin, yung pagmamahal na yan, yun yung ID natin bilang mga believers. O, pagpasok natin dyan, may pagmamahal ka ba? So, ibig sabihin, believers ka. Kung sa sa mga school or company, may mga ID sila, bilang mananampalataya, meron tayong pagkakilanlan. Saan may kilala isang mananampalataya? Sabi ni Jesus Christ, may kilala kayo sa magitan ng inyong pagmamahal. Sa inyong pagmamahal. Sinabi ni Jesus Christ. At dito dyan, sinabi lamang ni John yung sinabi ni Jesus Christ. Baka Ephesian believers, mga believers sa Ephesus, baka nakakalimutan yung sinabi ni Jesus Christ, ha? Yan, sasabihin ko rin sa inyo. Sinabi na yun ni Pablo sa inyo. Okay? Susulat ko na yun dyan. Gospel of John. Ito. Patuloy kayo magmahalan. Then, baka nakalimutan nyo na yung sinulat ko. Sige, 1 John. Ito. Then, pagdating ng Revelation, nakalimutan na nila. Kaya pagdating Revelation, sabi ng Bible, we have left thy first love. Nakalimutan nila yung love. Kaya ba't natin pinag-aaralan yung pagmamahal? Kasi, makakalimutan natin. Kaya palaging pinapaalala kasi makakalimutan. Bakit palaging sinasabi ni John yung love? Kasi nakakalimutan natin. At makakalimutan natin. Pag yung isang Kristiyano hindi pinaalala kanya, nakakalimutan niya. Na tayo pala bilang believers, meron dapat tayong pagkakilanlan na mapagmahal. Kasi mapagmahal. Gobyerno natin, ganitong gobyerno, corrupt. Dapat meron pa rin tayong pagmamahal. Ipanalangin natin yung gobyerno natin. Panalangin natin yung nasa taas na ayusin ng Diyos yung kanilang mga isipan. May pagmamahal. Lalo na pagmamahal sa mga believers. Sinabi ni John doon sinabi ni Pablo sa Galatia na yung pagmamahal natin, hindi lang dapat doon sa mga unbelievers, kundi lalo na doon sa mga believers. Bilang mga believers, dapat meron tayong care sa kapwa natin mananampalataya. At yun yung pagkakilanlan natin, yung ID natin bilang mga believers. Yung love na na-experience natin kay Jesus Christ na mapapa-experience natin sa kapwa natin Kristiyano. Sa next week, mapag-aaral natin paano natin ipapakita yung ating pagmamahal. Paano natin ipapakita yung ating pagmamahal. So, pagmamahal ba natin, yayakapin natin yung beso-beso, bawat dating simbahan, di ba? Beso-beso yung sa babae, gano'n ba yung pagmamahal? O, kumusta? So, may kita natin sa next na linggo pag andito kayo. So, dapat andito kayo para mabuo natin yung salita ng Diyos. Manalangin tayo. Let's pray. O mandakila, makapangyarihan sa lahat. Ama, napapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa iyong buhay. Hindi pa mas iyong patuloy, Ama, na pagbibigay sa amin naman ng iyong pagpapaano